Hello everyone! Hello everyone! Good evening sa lahat ng nandito ngayon sa ating Facebook Live. Wow! Yeah, welcome to our free webinar for this evening. I hope you're doing fine, you're doing okay right now. So yeah, magsisimula tayo ng ating free webinar. So please, everyone, if you are watching right now, kindly comment your location so we know kung taga saan ang ating mga nandito, ang mga nanonood. So, we came from different places right now. So, meron tayong mga iba't ibang nandito. So, we have Marinel from Taguig. We have Jericho, Sir Jao from Laguna. We have from Albay. Wow, meron tayong taga Albay. Meron tayong taga Navotas. Meron tayong taga Santa Rosa, Laguna. Marami-rami tayo ngayong gabi. We are now currently 31 viewers. So please, meron tayong taga-Australia. Wow, thank you sir for watching. Meron din tayong from Rizal. So yan, if you're watching right now and you want every other people, your friends to discover things or to learn things, kindly share this live stream, this free webinar to your friends, to your timeline. Gumagamit pa ba ng word na timeline ngayon? Pero to everyone that you know. Yan. So, everyone is welcome here. So, welcome po sa ating live stream. We are now 36 here. So, magandang gabi po sa ating lahat. I hope you are enjoying also this evening, Friday evening. 'Di ba? So, pwede nyo kaming isabay sa inyong mga hapunan. Kung kayo man po ay naghahapunan dyan, kayo man ay kayo man po ay ngayon ay nakikinig with your family, with your friends, nasa labas ka ngayon. Yan, konting ingat lang kung nasa labas ka, kung bumabiyahe ka pauwi, 'di ba? Ingat-ingat lang po. But if you're watching, thank you very much for watching everyone. Yeah, we are now currently 38 viewers. So keep on sharing, keep on commenting. Yan, mahalaga sa amin kung mabasa namin kung taga saan kayo. Yan, kasi I know we have different people around the planet kasi may nakita ko New Zealand oh. We have from Ormoc, Rika. We have Ryan from New Zealand. Madami-dami tayo ngayong gabi. We are now 40 viewers. So welcome everyone to Canva Camp PH. This will be one of our last webinar for 2023, but rest assured, we will continue to provide trainings. We will continue to provide everyone different learnings para naman you are fully equipped for 2024, di ba? 2024, nakakalain mo yon, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang we are starting our first webinar. So, welcome everyone again. So, our topic for tonight will be how not to be replaced by AI. Yeah, medyo crucial, medyo pinag-uusapan ngayong topic, yung pagdating sa artificial intelligence. So, maganda siyang pag-usapan. And also, to give us a little heads up kung ano ba dapat yung kailangan natin para hindi tayo mabiktima nung mga nangyayari ngayon when it comes to AI. Yeah, so we are still waiting for other people. We are now 50 viewers, so let's go. Welcome everyone to our discussion. Hindi pa po kami nagsisimula. Kami po ay nag-aantay pa po sa inyo. Yan, nag-aantay pa po kami sa inyong mga comments. Nag-aantay pa po kami sa inyong mga pagpasok dito sa aming live stream. So, welcome everyone. Yeah, so antay lang tayo ng konti para dun sa iba. Welcome po. So, if you have Facebook, don't forget to share this live stream. Makakatulong to, maaaring makatulong to sa inyong mga friends, sa inyong mga workmates, sa inyong mga kaklase. Yan. So, continue to share this live stream para po tayo ay dumami at dumami din ng ating mga matutulungan when it comes to our live stream. Okay, dumadami tayo. 56 na. Wow, thank you everyone. 56 na ang nanonood. So, welcome again. If you're just tuning in, kamapasok mo lang, ang hinihingi ko po sa inyo, kindly comment your location so that we will know kung taga saan po kayo.
Yan. So, kailangan lang natin ng inyong location so that we will know. May idea kami, ay, meron pala tayong from this place. Yan. Sabi ni Angeli, siya ay taga Binangonan, Rizal. Okay, welcome ma'am to our live stream. So, meron tayong from Binangonan, di ba? May nagsha-shoutout sa atin. Okay. So, thank you for your shoutout. Yan. So, it's already 7:11. Siguro antay lang tayo kahit mga 7:15 para kahit papano medyo dumami tayo dito. Yan. So, kamusta ba ang araw ninyo? It's already Friday. Are you looking forward sa ating weekend? Diba? Sobrang saya. Weekend na. Meron na bang mga nagki-Christmas party dyan? Meron na bang mga sumasayaw dyan sa Christmas party? Kasi yun na yung mga season ngayon, di ba? Mga last week of November. Ano na yan? Talagang mga sayawan yan ng Christmas party. So yan. So kamusta naman ang inyong celebration ng holidays? Marami na siguro ang nagpe-prepare na din if you're already buying your Christmas gift. Yan, okay. So, kung kayo man po, ay meron tayo si Dodong from Zamboanga. We also have Clark from Taytay. Kenneth from Vigan. May Marikina, Lucena. Okay, may nabasa din ako. Meron din tayong, syempre, mga kasama nating estudyante. Kayo ba ay nagpe-prepare na on your thesis? Diba? Thesis, ano na ngayon? Mga naggagawa na yung mga conceptual framework. Mga naggagawa na ng title yan sa thesis nila. Syempre, mga students, especially if you're fourth year, diba? Thesis season. Kung ikaw naman ay medyo nasa OJT, yan. So, marami-raming preparation before we end 2023. We also have Earl from Nueva Vizcaya, Bayumbong. Si Jedediah from Gensan. Yan, sobrang 54. We are 54 right now on our live stream, okay? Sobrang daming nag-comment ng join dun sa ating dun sa ating sa ating picture na pinost nung nakaraan join daw Yan, sana nandito kayo. Kung kayo yung mga nag-comment ng join, I hope you are here. Maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat po sa pakikinig. Yan, sobrang nakakatawa ng puso if I can see the numbers na tumataas. Also, give us a like reaction if you want it to heart. If you want to share, okay po sa amin yan. Okay? So, yun lang po ang aming hinahanap na kapalit dito sa aming free webinar. 'Di ba? So, yung share nyo sa mga kaibigan nyo kasi yun naman yung goal natin when it comes to Canva Camp. We already have 1 minute left before we start our free webinar. So, maraming salamat again for watching. We already have 60 viewers on our live stream. And we are from different places. Nakakatuwa naman na galing tayo sa iba't ibang lugar. So, everyone is welcome here. Kung nandito ka at nakikinig ngayon, you are very, very welcome. And you are very, very welcome na makinig, matuto. If you have insights, feel free to share your insights. Diba? Kasi maraming makakanood dito. Yan, okay. So, it's already 7:15 everyone. So, I think we can start our discussion when it comes to our topic for tonight. So, our topic for tonight, by the way, is how not to be replaced by AI. Medyo mahalagang topic, especially with the rise of artificial intelligence. Medyo natitreten yung mga ibang industry, natitreten yung ibang mga bagay. So, let's start our discussion with how not to be replaced by AI. But before that, kindly comment ready if you are already ready. If you're already ready. If you are ready to listen on our discussion for tonight. Sige nga, gusto ko makita ang inyong mga ready comments para alam ko kung tayo magsisimula na. Sige po, paki-comment lang po. Comment mo lang ready so that I know kung kaya na nating magsimula. Okay, so I can see some people already commenting. Ayan, tingnan lang natin kung marami-rami pa ba sila. Comment ready so that we can start our discussion. This is just a short discussion, by the way.
Siguro dahil medyo information overload siya mamaya. So medyo iiksian ko para hindi naman kayo mahirapan, 'di ba? Gusto natin na yung weekend natin may natutunan tayo at the same time, hindi tayo pagod. Hindi tayo pagod sa pakikinig. Okay? Ayan, okay, everyone is ready right now. So we begin our discussion. But before that, just a little announcement po by Friday, December 1, we will change our name. Our page name, our community will change our name from Canva Camp Philippines to, siguro nakita niyo na tong post ko na to, Design Camp Philippines. Yan. So, tayo po ay magpapalit na ng pangalan on December 1. It's because we don't want to have issues with the name kasi alam naman natin na if we use a trademark which is Canva, medyo baka masilip or baka masita. So at least we are already changing our name to Design Camp. But the big but is we will not change our identity. So we will still provide free webinars, we will still provide courses, we will still provide affordable courses to everyone para naman yung learning will continue kasi yun naman yung goal natin to everyone will learn. Kahit na magbago tayo ng pangalan, basta our mission to teach individuals how to use graphic design tools, mananatili yung mission natin. So again, December 1, wag po kayo magugulat if we change our name from Canva Camp PH or Canva Camp Philippines to Design Camp Philippines kasi po we don't want to have issues pagdating po sa trademarks kasi baka makita tayo ni Canva that we are gaining popularity because of their name. Mahirap naman po, 'di ba? So sana maintindihan at maunawaan niyo po yung decision namin to change our name. 'Di ba? So yun po. I know everyone here kaisa naman namin doon sa layunin namin do, 'di ba? So yun po yung mangyayari when it comes to December 1. Ayan, may nagtatanong nga pala kanina ano daw name ko. Okay. So everyone who is new here sa aming who are new here on our Facebook, we are doing free webinars. We are again Canva Camp PH, but we are changing our name to Design Camp PH. My name is Sir King. Ako po yung nakikita nyo sa lahat ng webinar ever since June of this year. Ako po yung lumalabas and also I teach on our graphic design course. So welcome po. You can call me Sir King, you can call me King, kayo pong bahala. Ako po ang training head ng Design Camp Philippines. Yan. So at least nagpakilala ako, di ba? Kilala nyo na ako. Okay, so I think we can go now to our discussion. We can start our discussion. Okay. Now, to start our discussion, I don't know if you're familiar with this. Merong isang movie na lumabas few months ago. Okay, may movie na lumabas sa sinihan. Medyo hindi siya sumikat. Okay, pero may movie na lumabas na ang title niya ay The Creator. So, I don't know if you're familiar with that. So, September 2023 siya. Last month lang. Halos. Okay. So, September 2023, lumabas yung movie na tinatawag na The Creator. So, The Creator, if you're familiar with Star Wars Rogue One, yung director niya ng Rogue One, yung nag-direct din itong The Creator. So, medyo sci-fi, futuristic yung tema nitong The Creator. Now, the main plot of this movie is very simple. Ang main plot nito is that computers or artificial intelligence, sinakop nila yung buong security ng US. Okay? And then, nag-launch sila ng mga nuclear weapons to destroy the humanity or destroy population. So, basically yun. And then, nag-skip siya in the future wherein there's a child na nasasabi nilang nakokontrol niya yung artificial intelligence. So, ibig sabihin, yung buong world, yung buong futuristic world o dystopian future world, nasakop siya ng AI. So, robot yung mga nagfa-function, robot yung mga naging police, mga robot, etc. Lahat naging robot. Okay, yung nagko-control. So, naging threat yung bata na kayang kontrolin yung artificial intelligence doon sa world na yon. Okay? So, ano naman? 'Di ba? Ano naman kung yun yung kwento ng The Creator. Now, it's very hard to imagine right now na kung kaya ba
ng ating artificial intelligence na sakupin ang buong mundo. Okay? But there are studies abroad that says if the artificial intelligence boom, ngayon pa lang nagsisimula na siya or nagra-rise na siya, kapag daw nagtuloy-tuloy ito, possible that by the end 2030 or by 2050, possible daw na magkaroon ng conquering of AI. So, ibig sabihin, yung ating mundo ay sasakupin ng AI. Okay? So, ayon to sa study nila ha, hindi to sa ayon sa akin. Okay? So, yun yung prediction nila. So, is it alarming? Is it overwhelming? Or parang, dapat ba tayong matakot ngayon pa lang with this threat na sinasabi nila na possible tayong sakupin ng artificial intelligence? For me, I think we should be alerted and we should do certain things para hindi tayo masakop tuluyan ng artificial intelligence. Imagine niyo no, parang Terminator. Alam niyo ba yung movie na Terminator ni Arnold Schwarzenegger? Yung parang nasakop siya ng mga robot o yung mga robot pinapatay na yung mga tao dahil may threat yung tao. Instead of baliktad na yung tao dapat alam niya gamitin yung artificial intelligence kasi may threat yung artificial intelligence. So, yun yung nangyayari. At yun daw yung possible na mangyari. So, our discussion will focus on paano ba ipe-prevent at paano ba nagiging threatening yung tinatawag nating artificial intelligence. 'Di ba? Paano ba siya mapipigilan na hindi tayo maging katulad ng the creator? Okay? So, let's start first by defining what is artificial intelligence. Okay? So, our artificial intelligence is actually, noon-noon pa, ay meron na talagang artificial intelligence. So, actually, hindi siya hindi siya ngayon lang sumulpot. Matagal ng may artificial intelligence. Pero, hindi pa siya defined, hindi pa siya refined as artificial intelligence talaga. So, let's view kung ano ba yung definition ng artificial intelligence. So, artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Specific applications of AI includes expert systems, natural language processing, speech recognition, and machine vision. So, ito mga to, ibig sabihin, nagsisimulate yung ating computers, yung ating mga machines, ng human intelligence or the process of human intelligence. So, I'll just make it clear. Hindi ibig sabihin, nag-iisip na yung computer mo. Wala siyang kakayahan ng ganun. Walang kakayahan ng computer mo to think. Walang kakayahan ng computer mo to process. Not process, but to manipulate information and to gain from information. Ang nangyayari po, pag artificial intelligence, it's all about patterns. Okay? Patterns po ang ating tinitingnan dito. Paanong patterns? Ibig sabihin po, if it is artificial intelligence, tinitingnan ni artificial intelligence yung everything na ginagawa mo, sa kanya natututunan kung paano ka gumagawa. Okay? So imagine mo, you are being watched 24/7 and then tinitingnan ni artificial intelligence yung pattern mo para the next time you do it, mas mabilis niya nang magagawa or mas mabilis niya nang mapaprocess. Okay, imagine mo ganito. For example, you have a schedule. Sabihin mong every 5 a.m., gumigising ka, every 6 p.m., binubuksan mo yung Facebook mo. 6 a.m., binubuksan mo yung Facebook mo. 6:30, bubuksan mo yung TikTok mo. Sabihin natin 6:45, bubuksan mo yung YouTube mo. And then sabihin mo gawin mo yun for 10 days. Okay? So by the time you went to from first day to your 10th day, mapapansin mo yung Facebook mo na binubuksan mo 6 a.m., yung TikTok mo na binubuksan mo 6:30, yung YouTube mo na binubuksan mo na 6:45, mapapansin mo, pabilis yung process niya. Okay? Why? Kasi alam na nung computer, alam na nung system kung paano ka kumikilos. So, ibig sabihin, it's not gaining information from you itself or from other people, it's gaining information from what you do. So, kung lagi mo siyang gagawin, dun niya matututunan yung pattern mo o dun niya matututunan kung paano ka kumilos. Gets? So, ganun yung artificial intelligence. Now, why is it crucial nowadays? Kasi, if that's my example, it is crucial because hindi na lang isang tao yung kinukuwanan ng pattern ni artificial intelligence. Kinukuwanan niya na lahat ng taong gumagamit ng internet,
lahat ng taong gumagamit ng certain app, lahat ng taong gumagamit ng certain na website. So that's threatening, di ba? Kasi parang kung ako, okay lang. Kasi makakatulong sa akin yun napapabilis yung process ko, di ba? Pero kapag na-involved na yung ibang tao, it's very threatening kasi medyo mako-compromise niya na yung security and privacy ko. So that's the threat when it comes to artificial intelligence. Now, let's review kung ano ba yung unang AI na lumabas. Let's review the very first AI. Sabi ko nga sa inyo, matagal nang may AI, hindi lang siya masyadong na-define kung ano ba siya. Okay. Now, can you comment right now kung ano sa tingin nyo year lumabas yung unang AI? Sige, konting question. Sige, can you comment right now sa tingin mo, idea mo, walang magsa-search sa Google Okay, sa tingin mo, ano or saan or kailan lumabas ang unang artificial intelligence? Sige nga, I will be waiting for your comments. Kailan lumabas ang unang artificial intelligence sa tingin mo? Yan, nag-aantay tayo ng mga comments nila. Mukhang humuhula pa. Okay, so I'll be waiting for your comments. Let's see kung sino ang makakahula. Okay, sabi ni Glide, 2012. Kelly says 2010. Walang Google yan Dapat hindi tayo nag-Google Hula lang naman. 1995, sabi ni Leia. How about the others? Sige, idea lang. Si Janet, 2010. 2000 naman si Marinel. Uy, paano? Pabawas ng pabawas. 1998. Medyo 21st century yung mga hula natin. 1997, 1953 si Ace. Tindi nun 2008. Si Leia nakadalawa. Dalawang comment. Okay. 1980s, 97. Ito maganda yung comment. Range na 80s, 90s. Yan. Okay. So, it's good guess. Okay. So, lumabas po ang unang AI 1951. So, lumabas po ang unang AI with the year of 1951. There is a programmer named Christopher Strachey. Okay? So, ang ginawa niya, gumawa siya ng isang program called the Checkers Program. Okay, so, ang ginagawa nito is you let your player play with a computer. Okay? So, ibig sabihin, yung player, kahit wala siyang kasama doon, kaya niya makapaglaro kasi ang kalaban niya is a computer. So, simple as that, that is considered AI. Okay? So, ikaw, nakalaban mo yung checkers, kalaban mo yung computer, that is simply considered as AI. Okay? Now, the crucial part when it comes to the checkers program is that the more na naglalaro ka ng checkers program, the more na humihirap or the more na gumagaling yung kalaban mo. Gumagaling yung computer. Bakit? Again, it's because of the patterns. Nakikita na ng computer yung galaw mo, nakikita na yung computer kung paano ka kumilos, paano yung first move mo, ano yung mga unang mga ginagalaw mo na pyesa, and then kaya niya mag-isip ng paraan para talunin yung common patterns mo. So that's basically AI. Nagsimula siya 1951. Hanggang ngayon, we are using it na defined na. Diba? So meron lumabas some years before called Copy.ai. Isang form to ng artificial intelligence wherein ginagamit nila yung different marketing copy. Kaya siya tinawag na Copy AI. By the way guys, if you are familiar with the word copy, ginagamit siya sa marketing. So ang ibig sabihin ng copy sa marketing, it is the text you put on your marketing campaigns. So kunyari nag-post ka sa Facebook mo, and then yung Facebook post mo, ang tawag doon copy. O kaya may picture ka, and then may nilagay kang tagline doon sa picture na yon, ang tawag doon ay copy. So basically, that is marketing term, yung copy na tinatawag. Na may lumabas na AI na called Copy.ai wherein you just type a prompt. For example, I have a new product on Facebook that I want to launch. Write an interesting copy with a sabihin nating friendly approach. So magbibigay yan ng different types of Facebook post.
yun yung ika-copy mo and then paste mo dun sa ipopost mo. So technically ganun siya. So nowadays, yung AI nag-evolve siya, hindi lang siya basta computer generated na kalaban sa checkers. Nag-evolve siya into something useful, which is magagamit mo siya for your marketing campaign. Magagamit mo siya to check, may nagtitesis kanina, di ba? Checking your thesis, makikita mo siya ng ganon. Okay? Now, nag-evolve pa yung ating AI. Ngayon naman, may tinatawag tayong generative AI. So, itong generative AI naman, from the word generate, ibig sabihin, you will type a prompt and then siya yung bahalang mag-generate ng anything. So, it can be pictures, it can be music, it can be videos, etc. So, yung mga bagay na yon, ang gagawin niya, lahat ng mga bagay sa internet or nasa server niya or nakasave sa kanya, ang gagawin niya is kokolektahin niya yung mga pieces of information, bubuin niya, and then magkakaroon ka ngayon ng AI or ng picture na ganyan. Katulad ng example natin dito. Okay? So, those things are called generative AI. Now, ngayon, dahil nga sumikat na yung AI, halos lahat ng mga companies or IT companies ay naglalabas ngayon ng AI. So, meron ng si Google, meron ng predictive search. Si Facebook, meron na siyang newsfeed relevance. Makikita mo, the more na nagsusearch ka ng isang bagay, the more na lumalabas siya na ads. 'Di ba? Pag nag-search ka lang ng gusto mo ng ice cream, papansin mo, yung ads sa Facebook mo, ice cream na. That's AI. That's algorithm. Yung sa Google ngayon, if you are using Google Mail, meron na tayong smart replies, 'di ba? So, kay Amazon, meron na tayong recommendation. So, yung mga bagay na yan, Canva itself has its own AI, di ba? Meron tayong magic tools. Kung maalala nyo, few months, October, di ba? Nagkaroon tayo ng webinar about magic tools, exploring magic tools. So, yan. It's a work of AI naman. So, madami-daming companies ang nag-a-adjust na when it comes to AI technology. Okay, so from simple checkers program, nakalaban mo lang yung computer mo, lumaki at dumami ng dumami yung mga nangyayari or dumami ng dumami yung mga kayang gawin ni AI. Now, with that, dahil dumami ng dumami yung kayang gawin ni AI, dito nalalabas yung tinatawag nating problems in using AI. Meron ng mga problema ang lumalabas or problema ang nakikita dahil ginagamit na ng karamihan ang artificial intelligence. Yan. So, let's try to see or let's try to look kung ano itong mga problem na na-encounter ng mga tao dahil tumataas at dumadami na yung mga IT companies or yung mga industries na gumagamit ng AI. Okay? So, tingnan natin. Unang problem na nakita nila, when it comes to our manufacturing industry, ang dami pong tao ang nililay off dahil yung mga trabaho nila ay kaya ng palitan ng artificial intelligence. If you will see an ad ng Toyota Philippines, kaya nang gumawa ng robot nila ng buong kotse within few minutes. Hindi kailangan ng tao, hindi kailangan ng supervision, hindi kailangan ng kahit anong human intervention, kaya na nilang gumawa ng kotse. Walang tao sa linya. If you will try to create a car before AI, aabutin ka ng mga 10 to 20 people to gather at the same time to build a certain car. Okay? Now with this, dahil meron ka ng AI, aabutin ka lang ng minuto, mas marami yung production mo, mas oonti yung babayaran mo, kasi syempre wala kang wala kang sasweldoan eh. 'Di ba? Robot lang siya. So nagkaroon ng problem when it comes to industries right now, manufacturing industries, kasi pinapalitan na nila yung dapat gawain ng tao. 'Di ba? So that's AI. Next, problems when it comes to AI, when it comes to education. Would you believe that AI right now can be used ng mga bata pagdating sa cheating? Oh, di ba? Bakit? Kasi meron tayong mga AI that can solve mathematical problems, that can solve everything, that can write essay, that can summarize a story, that can shorten a certain thing, and pwede nilang i-submit 'yon.
nung pandemic, ang mga teachers ay naka-full online class or module class, ang mga bata nakaka-discover ng ways to do things easier. Okay? Is it a bad thing that kids right now can do things easier? Sa tingin ko, wala namang problema doon. Pero, ang nagiging kompromiso ay may mga bata kasi na hindi natututo dahil hindi na nila kayang mag-process ng information. Hindi na nila kayang maggawa ng certain sentence. Ultimo, isang sentence. Hindi nila kayang magawa. Ultimo, mag-solve ng math problems. Go computer nila. There's no bad thing in AI in education. Lalo na kung teacher ka, mapapadali ang buhay mo kasi mabilis lang gumawa ng presentation, mabilis lang gumawa ng exam. But if you're a student and you're trying to learn and you're trying to teach them how to think, how to analyze problems, medyo may problema doon. Baka magkaroon ng problema in the near future, baka wala na tayong bata na marunong mag-isip. Lahat nakadepende na sa computer. And that's the big problem. Diba? Next, ito na pinakamalala. AI can do a simple program right now. Medyo alarming siya pagdating sa mga programmers. Bakit? Kasi, yung programmer, siya yung kumirate sa AI, then biglang yung AI, kaya niya niyang palitan yung simple creator niya. Diba medyo medyo nakakatakot yun na, teka, programmer ako, ginawa ko yung AI. Ngayon yung AI, kaya akong palitan. You can type a certain, merong certain AI na lumabas ngayon na you can type kung anong program yung gagawin mo. For example, create a calculator using JavaScript. Then maglalabas na siya ng kompletong code. Meron na yung HTML, meron na yung JavaScript, meron na yung CSS. Ilalagay mo na lang siya sa mga IDE and then iraran mo na lang, tapos ang program. Tapos ang problema. Imagine that. Imagine yung threat or imagine yung problem na makonsider nun. 'Di ba? Kaya niya na mag-create ng sarili niyang program. Even programmers, even yung creator niya, pwede niyang tanggalin. 'Di ba? So, yon. Now, other problems, yung medyo sikat na problema or sikat na problem na nag-arise few months ago is this one. This is a SAG-AFTRA strike. SAG-AFTRA is a group of writers, guild siya ng mga writers sa Amerika, and actors. Okay, so anong kinalaman ng AI dito? When AI was produced or when AI was ginawa, nakakita ng potential yung mga producers sa Amerika to use AI for their TV sitcoms and also mga late night shows. Okay? So ganito ang nangyayari pagdating diyan. Yung mga producers, they want to hire writers for that show. Okay, mag-hire sila ng writers for that show. Sabihin nating 5 writers. Okay? Mag-hire sila ng writers for that show, 5 writers, and then ang gagawin nila for one pilot episode or for one episode, yung writers na 5, yun yung magsusulat. Or for few episodes, sila yung magsusulat. And then, yung mga remaining episodes, yung mga remaining seasons and episodes, ang mangyayari, ipapasok nila yung script sa isang AI, aaralin ng AI kung paano yung punchline, paano yung linya, paano yung construction ng sentence, yung mga yon, aaralin ng AI yon. And then, ang mangyayari sa season 2 or sa mga susunod na episodes, yung 5 writer, ligwak. Wala na. Bakit? Kasi alam na ni AI kung paano sila magsulat. So, it means that yung mga writers, hindi na sila sisweldo. Kasi sa Amerika po, yung mga writers, para makasahod sila, and all the staff, para makasahod sila, di ba pinalabas yung, kasabihin nating Friends. Pinalabas yung Friends na sitcom, di ba? So, pag pinalabas yung Friends na sitcom, meron silang sahod doon. Kasi magkakaroon yun ng advertisers, magkakaroon yun ng sponsors. So, kunwari, yung ilang seasons ng Friends, nirerun siya ng, sabihin nating 2008. So, kapag nirerun yon at makakakuha pa rin ng advertisers yun, ang mangyayari, yung mga writers, kahit noon pa yung Friends, kahit 90s pa yung Friends, ang mangyayari doon, babayaran pa din sila. Kasi nirerun. Okay? So, pag kinuha yon ng Netflix, kinuha yon ng, sabihin natin, ng mga ibang streaming platform, ng cable, ang mangyayari, kapag nirun siya ng 2010, 2020, ang mangyayari doon, pag nirun siya, sasahod pa rin yung mga dating writers. So, ibig sabihin, yung mga writers, nagbe-benefit pa rin siya hanggang ngayon.
So imagine if they will be replaced by AI. Ang mangyayari doon, first season sasahod sila, and then the following season or the following episodes hindi na sila bibigyan kasi AI na yung nagsulat eh. So ganon. Meron naman isa, producers din, ang gagawin is that AI yung magsusulat, yung mga writers ang gagawin lang nila, i-edit lang nila yung sinulat. Pero hindi lalagyan ng writer's credit yung mga writers na yon. Di ba? So medyo ano siya, medyo tag dito, mabamatay yung industry ng ng movies sa Amerika and mga TV series sa Amerika kapag nangyari yon. What more kung buong mundo ang gumawa? 'Di ba? What more sa Pilipinas? 'Di ba alam niyo naman sa Pilipinas na masyadong predictive yung ano natin, yung story natin. Oh, 'di ba? Di madaling mai-AI 'yon. 'Di ba? So 'yun, what more mangyari sa Pilipinas? And then one more, pagdating sa industry din ng entertainment sa Amerika. They are planning na gumawa ng AI na tao. AI na tao, na 3D na tao kung saan ipe-play lang nila yon on the background. Ang mangyayari, hindi na sila kukuha ng mga artista. So kukunin lang yung 3D feature, yung data features or yung human features ng mga taong yon. And then ang gagawin nila, iraran nila sa software, pag-aaralan nyo ng software, and then makikita nila yung sarili nila. Nandun na sa movie, nandun na sa studio, nandun na sa TV series, wala silang bayad. Kasi AI yun eh, hindi naman sila yung naglakad dun eh. So imagine that. So gagawin nila yon doon sa mga, sabihin natin mga class B actors. Ito yung mga extra sa Amerika, yung wala masyadong name. So ito yung reason bakit ang daming delay movies, delayed late night shows, delayed na mga series ngayon. It's because of this strike. And ang punot dulo nito is artificial intelligence. 'Di ba? Siguro before we continue, kindly comment down ngayon kung ano sa tingin nyo, one word to describe artificial intelligence. Sige nga, can you describe artificial intelligence knowing the problems na mag-o-occur or nag-o-occur na pagdating sa artificial intelligence? Sige, babasahin ko inyong mga comments. Ano sa tingin nyo ang problems na, or ano sa tingin nyo yung impression nyo doon sa AI ngayon dahil because of these problems? Sige nga. Okay, so I'll be waiting for some answers. Tingin lang tayo ng mga sagot natin dito. Yeah, para konting interactive lang, di ba? Interaction din tayo. One word to describe AI based on the problems na narinig nyo. Ano po ang meron na ba tayong mga comments? So I'll be looking at the comment section right now. Tingnan natin kung meron tayong comments. Huwag mahiya. Okay, sabi ni Harvey, it's scary. So, totoo naman, it's very scary pagdating sa AI. And these are the things na kailangan malaman natin ngayon, di ba? Kaysa naman malaman natin kung ano na, sobrang lala na ng sitwasyon. Okay, sabi ni Grace, it is helpful but dangerous. Totoo naman. Dangerous, sabi ni Gracia. Glide, sabi ni technology. Okay. Sabi ni Jedediah, it's a threat. Meron ding advanced, dangerous. Yan. Okay. So, there are many things that we can describe. Sabi ni V, complex. Mind-boggling. Galing ng Gilbert ha. Mind-boggling. Okay. Yan. So, good description pagdating sa ating AI. Now, these are the threats. Ano ba yung mga nakapeligro pagdating sa AI? So, ito yung mga peligro natin. First is your privacy and security. If AI can know the patterns, if AI can dive into servers, pwede niya makita ang yung password, pwede niya makita ang yung email, pwede niya makita lahat ng information na tinatago mo is because yun yung function talaga ni AI. So, it's very, very dangerous when it comes to your privacy and security. So, if you're using, or if companies right now are using AI, ito yung mga pwedeng maging peligro. Okay? So second, ano ba yung peligro na pwedeng mangyari pagdating kay AI?
job loss due to AI automation. Ito yung sinasabi nating problem kanina eh. Ultimo doktor ngayon, pinag-aaralan ng mga IT experts ngayon kung kaya bang palitan ng AI ang doktor. By having machine, by having your different test na gagawin ng robots or something. So yan, tinitingnan nila kung kaya ba pati doktor palitan. Okay, so if you're on working right now, isipin mo nga, tanongin mo yung sarili mo, kaya ba akong palitan ng AI? Di ba? Konting assessment lang. Kaya bang palitan yung trabaho ko ng AI? Kasi, if yes, medyo delikado. If no, at least, di ba? So, yan. Okay. Third, if you have privacy security, job loss due to AI automation, ano pa yung pwedeng mangyari if lumagana pang AI? Social surveillance and social manipulation. Ito yung nakakatakot sa akin. Kasi, without AI, sobrang dami ng misinformation. Tama, mali. 'Di ba? Wala pang AI, ang dami ng mga tao na misinform. By looking at Facebook, makikita mo maraming tao na mali yung information, maraming taong maling pinaniniwalaan, maraming taong mali yung truth na alam, maraming taong naniniwala sa mga theory sa YouTube, etc. Wala pang AI nun. Imagine, if AI can control your Facebook, makagawa sila ng sarili nilang account and they have your surveillance and they know na, ay, ito naniniwala to sa ganito. And they can manipulate your social media. Makikita mo sa social media na puro fake news yung nakikita mo. That's very threatening. 'Di ba? Nakokontrol niya kung ano yung dapat mong isipin, nakokontrol niya yung dapat mong maramdaman, nakokontrol niya ngayon yung aspect ng buhay mo. Why? It's because it's social manipulation na tinatawag. Kaya niya kasing kontrolin yung newsfeed mo eh. Kaya niya kasing kontrolin yung different things. 'Di ba? And that is very, very, very harmful. 'Di ba? So, first, privacy and security. So, sobrang delikado ng privacy and security mo when AI already boom, kung medyo tumaas na yung or dumami na yung gumagamit ng AI. Second, job loss. Kapag marami nang gumagamit ng AI, possible na mawalan ka ng trabaho. That's why it's good for you to assess. It's good for you to assess your job right now if it is replaceable by AI. Third, social surveillance. Ibig sabihin, kaya niya nang i-manipulate yung mga social media post mo, kaya niya manipulate yung different things sa social media mo, even your face, even your look, even how you talk on social media, kaya niyang i-manipulate yan. And last is loss of human influence. Meron mga tao ngayon, I don't know if you knew someone, na madalas hindi na siya nagkakaroon ng interaction with humans. Lagi niya katapat is computer, lagi niya katapat is your cellphone, yung tablet niya, etc. Now, the threat ni AI is possible that in the near future, wala nang magkakaroon ng usap na ganito. Lahat through online na. Lahat through Zoom, lahat na through ganito. Okay? Bakit? Kasi possible na magiging convenient sa atin yung ganung way. Naalala nyo na nung pandemic, di ba? Nung pandemic, maraming tao ang gustong mag-work from home. Maraming gustong sa bahay na lang. Bakit? Kasi nandun yung comfort eh. And that's very threatening kapag yun na yung ino-offer sa atin ng AI. Kapag yung AI pumunta na dun sa punto na kung saan gusto niya, siya na lang yung kausap mo, lahat magagawa niya na, lahat kaya niya nang i-provide sa'yo, and so on. We will lose human influence. And that is very harmful pagdating sa relationships natin. Okay? So, if that's a threat, just a recall for all the threats: privacy security, job loss, AI automation, social surveillance and social manipulation, loss of human influence. The question is, how not to be replaced by AI? Paanong hindi tayo maaapektuhan ng tinatawag na artificial intelligence? Paanong hindi tayo maapektuhan nung lahat ng nangyayari ngayon sa buong mundo na nag-a-adjust sila when it comes to artificial intelligence? So this answers the question for tonight. Are you ready, everyone? So give me a thumbs up if you're ready. Sige nga, like,
like naman natin or like react. So, tingnan lang natin if you're ready to know the truth, how not to be replaced by AI with all the threats, with all the problems na na-encounter natin, paano hindi ka mapapalitan ng AI. Yeah, so I can see likes right now. Okay. So first, let's have the first thing. Okay. So first, para hindi ka mapalitan ng AI, stay informed with right information. Okay, dapat ang original kong ilalagay dyan is stay informed lang. Okay, pero pinalitan ko. Ginawa ko siyang stay informed with right information. Bakit? Kasi nowadays, if you are consuming wrong information, possible na hindi yun absolute truth, hindi yun tama, or hindi yun yung totoo. Okay? So, if you stay informed with the right information, malalaman mo kung ano na yung current na nangyayari with AI, alam mo kung ano na yung current na ginagawa ngayon ng mga different companies, and if you stay informed, you will be alerted. Di ba? Malalaman mo na, oy, meron palang gantong nangyayari. Oy, meron palang gantong nangyayari sa mga writers, sa mga actors. Di ba? So, once you stay informed and once you have the right information, you will now gauge if that information is, or if AI is manipulating you, or AI is already in your boundaries, 'di ba? So stay informed. Now, attending right now with this webinar or kahit anong webinar pa 'yan can be a key para ikaw ay maging informed, 'di ba? So kung nanonood ka ngayon, I want you to congratulate yourself, 'di ba? Tap yourself. Yan, sabihin mo, congratulations, nandun ka na sa Stay Informed. And if you happen to discover other webinars about AI, kung pwede ka manood sa YouTube, basta tamang information yan, pwede ka manood sa YouTube, panoorin mo. Because Stay Informed will let you know kung ano na nangyayari sa AI natin. Okay? Next, once you have AI, it is very important, second one, is to build a strong professional network. Okay? So, hindi lang siya basta network. It should be a professional network. Ibig sabihin, it should be within your workplace. Okay? So, kunwari, bigay tayo ng example. Kunwari, your boss already knows how you work. Sabihin natin, alam niya kung paano ka nagtatrabaho, alam niya yung quality ng work mo, alam niya kung ano yung napoproduce mo, alam niya yung output mo. With that professional network, dahil alam ng boss mo kung sino ka, it is impossible for you to be replaced. Bakit? Kasi, madidistinguish ng boss mo, ay, hindi kaya ng AI itong kayang gawin ni Franz. Hindi kaya ni AI yung kayang gawin ni Harvey, ni Eunice, ni Anne. 'Di ba? It's because you're building professional network. Now, hindi lang siya basta sa boss. Hindi lang siya basta sa boss mo. Workmates, build professional network on your workmates. Dapat alam ng workmates mo kung ano yung kaya mong gawin, alam ng different managers mo, ng boss mo, ng supervisors mo kung ano yung kaya mong gawin. Bakit? Kasi pag alam nila yung skill mo as a human, it is impossible for them to replace you. 'Di ba? Hindi naman pwedeng, ay marunong po akong mag-computer, pero hindi mo naman pinapakita. Marunong po akong mag-Photoshop, pero hindi mo pinapakita. Hindi naman sa magpapabibo ka kasi baka hindi naman sa ganoon, pero kahit paano alam nila na ay marunong, ay nag-aral po ako ng ganito. So alam nila kung gaano ka kahalaga doon sa position mo. At the same time, alam nila kung gaano ka nagwo-work doon sa position mo. So by the time na meron silang mabiling AI technology that will replace you, hindi nila kayang gawin kasi alam nila kung sino ka. 'Di ba? So first, stay informed. Second, build a strong professional network para kahit papano they know how you work. Third, for you not to be replaced by AI, practice human empathy. Ito yung pinaka mahalaga sa akin sa lahat. Bakit? AI knows your patterns. AI knows everything about you, how you talk, how you how you think, how you act, how you construct your sentence, but AI cannot replace your heart. Okay? AI cannot replace human empathy. Ibig sabihin ng empathy, hindi to sympathy. Kasi pag sabi mong sympathy, ay, naunawaan ko yung nararamdaman mo.
pero hindi ko alam yung sakit na nararamdaman. When you say empathy, nakikidalamhati ka doon sa tao. So, if you practice human empathy, mafe-feel ng tao sa paligid mo that you are important to them and you cannot be replaced. So, kapag ganun na yung nangyari, kapag tinake over na tayo ng AI, people will still crave for human empathy because you practice them. Imaginein mo, kung ikaw, sanay ka makipag-usap sa phone mo, wala ka nakakausap na tao, kapag nag-AI, ngayon, pag nag-conquer ang AI ngayon, okay lang sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo naman na-feel yung empathy sa ibang tao. But if you try to practice empathy to other people, kunyari yung workmate mo, yung kapatid mo, they will strive and they will crave for you or any other human na pwede nila makilala. Bakit? Kasi nandun yung nararamdaman nila, nandun yung puso nila. At the same time, if you try to put it on work, kapag ginawa mo siya sa trabaho mo, and you put human empathy on your work, magiging personalized at magiging maganda yung magiging result. So if you are a marketing officer right now or marketing strategist right now, and you try to use AI dun sa mga captions mo or dun sa mga pictures mo, possible na wala siyang dating dun sa taong gusto mong bentahan. Unlike if you practice human empathy, you practice human emotion, kapag sinulat ko yan at nararamdaman ko na, ay, kailangan niya ng ballpen ngayon. Ay, kailangan niya ng marker ngayon. Because there's a human empathy on that, mas mapapabili ako kasi may mafe-feel ko na, ay, hindi siya sinulat ng AI. Nararamdaman ko na sinusulat niya. The same thing with other people right now. If you are using AI sabihin natin for your essay, for your thesis, for your different things na ginagawa ngayon, if you're using AI, it can be beautiful. But always remember, iba pa rin yung human empathy or iba pa rin yung human emotions na pinuput mo doon sa iyong work. So if you're writing an essay, maganda siya pakinggan, pero pag binasa na siya ni teacher mo, parang gawa siya ng robot. Alam niyo yun, gawa siya ng robot, hindi gawa ng taong may puso at taong may nararamdaman. Okay? At ito yung pinakamahalaga kasi hindi ito kayang kopyahin ng AI. Yung emotion mo at yung pinaparamdam mo sa ibang tao. Okay? Hindi naman ibig sabihin nun na bawal ka na magalit or maging masaya ka lang for other people. Okay lang magalit, okay lang malungkot, okay lang maging masaya on proper time. Ang mahalaga po, when you put your heart to your work, mas magiging maganda yung result. Okay? That's why it is important to practice human empathy. And lastly, hindi pa pala last. Okay, the fourth one is be adaptable and embrace change. Ito po ang isang naging problema during the pandemic. There are teachers, sabihin ko ng teachers kasi galing naman ako sa teaching industry or education. So, there are teachers na nung nagkaroon ng pandemic, nag-force yung mga schools to transition to online learning. Tama? So, naging online learning lahat. So, ang nangyari, since the teachers doesn't know how to use a laptop, hindi nila alam paano mag-operate ng simple Zoom, ng simple PowerPoint, ng simple Facebook, or kahit anuman, dahil hindi nila alam yun, medyo nahirapan sila. Okay? Now, hindi ko nila lahat, pero there are some teachers who adopt. Nakapag-adjust sila ng madali, nakapag-adjust sila ng maayos pagdating dun sa mga technology. But there are some teachers na hindi nag-adjust. Okay na ako sa ganito, nandiyan naman si IT, nandiyan naman si computer teacher, okay na ako sa ganito. Merong mga ganong teacher. Ang nangyari, after the pandemic, dahil yung iba nadala na doon sa technology ng pandemic, ang nangyari, hindi na sila, doon nakita ng management na, oy, si ganito hindi effective. Anong nangyari? Nawala. Natanggal. Bakit? Hindi sila nakapag-adapt. Hindi nila na-embrace yung change. So, by the time that there is an AI, hindi ko naman sinasabing masama yung AI. Makakatulong siya. By the time that there's an AI at hindi mo kayang mag-adjust on yourself, hindi mo kayang mag-embrace ng change, hindi mo kayang aralin yung mga bagay-bagay, promise, you will be replaced by AI. Yung ginagawa mo ngayon na pagtuturo, ginagawa mo ngayon sa company, yung ginagawa mo ngayon sa manufacturing industry, dahil hindi ka nag-aaral, dahil hindi ka
hindi ka natututo ng bagong mga paraan, papalitan at papalitan ka ng AI. Lastly, if you want not to be replaced by AI, it is important to upskill. Okay? Ibig sabihin po ng upskill is you learn new things. Aside from learning new things, you develop your skills. So, ibig sabihin, if you know how to draw, pwedeng mag-transition ka into digital drawing. If you know how to cook, you can transition to different, different na mga luto. Diba? So, that's upskilling. So, it is very important. Bakit? Kasi the more you upskill, the more na nagiging relevant yung skills mo, the more na nagiging importante ka. The more you upskill, the more na nagiging importante ka in your company, in your community, in your network, etc. So, that is the importance of upskill. So, ngayon, kung nakikinig ka dito ngayon and you are learning something, that's already upskilling. I want to congratulate you. Diba? If you're watching right now, hindi lang e-certificate yung habol mo dito sa ating free webinar at natututo ka talaga ngayon sa free webinar natin, I want to congratulate you because you're upskilling. Diba? Dine-develop mo at pinile-level up mo yung skills na meron ka. Diba? So that's what's important right now. When the world is already full of AI, there are people who wants to upskill kasi gusto nila maging relevant dun sa kanilang ginagawa. 'Di ba? So kung ikaw madalas na ang kaya mo lang gawin ay tumambling or mag-cartwheel, pagdating sa sayawan, medyo mahuhuli ka kasi yung mga kalaban mo lumilipad na sa ere, nagba-backdive na, 'di ba? Nagki-creep walk na, nagbe-breakdance na. Bakit? Kasi ang kaya mo lang gawin cartwheel. So by the time kaya ka nilang palitan kasi yun lang yung kaya mo gawin. The same thing with the workplace. Okay? If you are upskilling and you know different things and you know hindi ka naman magpapakabibo, ha? Kaya mo lang gawin para sa sarili mo, kaya mong mag-develop para sa sarili mo. I want to congratulate you because I rest assured you will not be replaced by AI kasi marami kang skills na meron. Alam niyo yung kasabihang jack of all trades, 'di ba? Pagdating sa jack of all trades, if you're versatile, if you're embracing change, by the time na magkaroon ng problema, dahil alam mo, kunyari sabihin nating janitor ka, then dahil marunong ka mag-computer, nag-upskill ka, marunong ka mag-computer, by the time they need someone na marunong mag-computer, pwede ka nilang kunin. Kasi you know how to upskill. Okay? Just to recap, if you want not to be replaced by AI, first, stay informed with the right information. Second, build a strong professional network. Third, you must practice human empathy. Fourth, you must be adaptable and embrace change. And fifth, you must upskill. Okay? So, that's how you want to be replaced. So, as I end this, always remember that AI is a tool. Okay? AI can be threatening but it can be helpful also. So, artificial intelligence, ginawa siya hindi para sirain agad tayo. Okay? Ang artificial intelligence ay ginawa para tulungan tayo. Okay? Always remember that. Ginawa siya para tulungan tayo at para hindi sirain tayo. Now, if you misuse, if you abuse artificial intelligence, possible na mangyari sa atin yung nangyari dun sa movie na The Creator, wherein tinake over ng AI yung buong mundo. Okay? So, with proper usage of AI and you know your worth right now doon sa iyong kinalalagyan na industry, kinalalagyan na na school, na work, at alam mo ang position mo, promise, rest assured, you will not be replaced by AI. So, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you everyone for watching right now. Before I go to our e-certificate, so meron lang po tayong link for our e-certificate. Just a reminder, next week, December 1, we will change our name. From Canva Camp PH, we will change it to Design Camp Philippines. So, Design Camp Philippines po, again, para hindi po tayo magkaroon ng problem with the trademark with Canva. So, we will change our name to Design Camp Philippines. But rest assured, pinapangako ko po sa inyo buong buhay ko. Okay? Tinataya ko ang buong buhay ko na hindi po magbabago yung kung ano yung pinoproduce natin with Canva Camp, free webinars, live workshops, graphic design course, yung later on we will have YouTube videos. Hindi ko lang siya magawa with my schedule pero magkakaroon ako ng mga YouTube videos, Canva Amazing, yan, mga YouTube videos to give you free na mga tutorials. And also nga pala I'm already working with the website.
sa website, meron din tayo doon mga replay nitong mga webinars natin. So, mapapakita sa webinars, sa website yung mga dating webinars. So, pwede kayo makakuha ng certificate pa din dun sa mga dating webinars. Also, I will upload free online courses like Photoshop Basic, Illustrator Basic, Canva Basics. I-upload ko yan sa ating website. So, sana abangan nyo yung announcement ko with the launch of our website. And also, I will be launching, if you're not following our YouTube channel, we have our YouTube channel, pero ngayon, ang naka-upload lang doon is previous webinars. So, I'll make sure or I'll make time para makapag-create ako ng mga contents doon sa ating YouTube channel. Kasi I want everyone din, kahit kung may 10 minutes ka sa time mo everyday, I want you to learn din. Kahit 10 minutes lang or 5 minutes lang. So, yan. So, hindi ko lang siya maasikaso ngayon yung TikTok, yung ating Canva Camp PH na YouTube channel. Pero, I'll try my best to produce kahit papaano mga videos para naman I can help people, 'di ba? Hindi lang sa live webinars, kundi pati sa YouTube, sa TikTok, and pati do sa website natin. Okay, so sa website abangan nyo, we will have the previous webinars, pwede kayo makakuha pa rin ng certificate, and also sa website meron tayo doon mga free online courses, mga basic courses, and then doon na rin tayo mag-enroll for graphic design course, then 10-minute lessons for YouTube and TikTok. 'Di ba? So, yan. So, medyo exciting ang 2024 for me. Nagpahinga lang po ako this November kasi medyo maraming iniisip. Pero, yan. Pero maraming salamat sa lahat ng nagpa-follow, sa lahat ng nagla-like, lahat ng nagla-like sa mga post. Maraming salamat po. Really much appreciated, guys, yung mga efforts ninyo. At least, kung ma-share ninyo itong ating page kasi gusto natin dumami yung mga natutulungan natin when it comes to these programs, when it comes to this mga trainings. Please share nyo po sa mga friends nyo, sa mga workmates nyo. Okay? So, yun lang po ang aking request. Now, for our eto na, may nagtanong na. Mervy, wait lang, ito na. Announcement pa lang eh. Okay. Sa mga nagtatanong kung paano kumuha ng certificate, ito na po. Okay, so kindly go to this to this URL. So tinyurl.com HNTBREAI. So ibig sabihin po niyan, how not to be replaced by AI. Kaya po ganyan yung abbreviation niya. So kindly go to this link and then please give the correct email and the name. Kasi marami pong nagkakamali ng bigay ng email, hindi nila double check pati yung pangalan. So pagdating sa certificate, either mali yung nakatype or hindi sila nakaka-receive ng email kasi mali yung nilagay. So kapag ganun, wala na akong control doon kasi kayo po yung magpuput ng email. So kindly put the correct email and name and also kindly answer the questions correctly. Marami po kasi sa atin na tinitingnan lang, pinifill upan lang, pero mali yung answer. So, kapag ganun po, binubura ko kasi siya kapag mali yung answer. So, please po, tama po yung sagot to know if you really listen to me. Kasi ang hirap naman, nagsasalita ako dito, hindi pa na nakikinig. And also, correct email and name. Okay po. Sige po, maraming salamat if you can go to our you can go to this link to have your certificate. Sige po, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-attend sa ating webinar. Until next time, and here on our Canva Camp PH na free webinars. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a good night. Have a good weekend. Friday ngayon. Kain kayo madami. Have a good dinner. And see you again when the next webinar. Bye everyone. Thank you.